Sa mundong ginagalawan natin, aminin man natin o hindi ay laging nangunguna ang mga magaganda. Kapag pangit ka, lagi kang inaapi, pinagtatawanan, kinukutya, laging sawi pagdating sa pag-ibig. Bakit kaya? Ang kaligayahan ba ay may pinipiling anyo? Magandang araw mga kabarangay, ako po si Papa Dudut. Sa araw na ito ay isang kwento ng buhay at pag-ibig ang makapagbabago sa deskripsyon ng tunay na kagandahan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng napakatanyag na programang Barangay Love Stories. I'm Meredith, 30 years old na ako ngayon. Happily married with 2 kids at hindi kami mahirap pero hindi rin po kami mayaman. Sakto lamang. May pwesto kami sa palengke ng mga damit. Magkatulong ang mga magulang ko sa pagpapalago sa aming maliit na negosyo. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay at lalaki pareho ang sumunod sa akin. Nakakahiyamang aminin pero hindi po ako maganda. Kung mamalabisin ay pwede akong tawagin na pangit. Matangkad naman ako at may magandang pangangatawan pero hindi nakisama ang mukha ko. Singkit ang aking mga mata at may kalakihan ang aking ilong, hindi rin gaanong magaganda ang tubo ng aking mga ngipin. In short, isa po akong hipon. Noong elementary ako ay pangarap ko ding maging class muse pero never na nangyari yon dahil lagi akong class president. Habang lumalaki ay nasasanay na akong sinasabihan ng pangit ng mga kaklase ko. Kapag ganoon ay sinasagot ko na lang na matalino naman ako. Ako kasi ang pinakamatalino sa klase, Papa Dudut. Nagtapos nga ako ng valedictorian. Hindi naging maganda ang high school life ko dahil ni isa ay walang nanligaw sa akin. Marami po akong naging crush noon pero kahit ipangalandakan ko pa ay wala pong pumapansin sa akin. Kung minsan nga ay nandidiri pa sila at naririnig ko pang sinasabihan ako ng yaks. Usong expression yan noong high school po ako. Masasabing blessing in disguise yon dahil nagkaroon po ako ng maraming oras para makapag-focus sa studies ko. At dahil nga zero ang love life ko noong high school, muli po akong naging valedictorian. At dahil nga sa valedictorian ako, ay grinab ko ng opportunity na makapag-aral sa isa sa mga pinakatanyag na eskwelahan sa Pilipinas. Sa UP, kumuha ako ng kursong mass communication. Ang gusto ko talaga ay maging isang TV anchor pero yun nga, hindi po pang TV ang mukha ko kaya pagiging writer na lang ang inasam ko. Nanirahan ako sa bahay ni Auntie Selly, head nurse sa isang medical center. Panganay na kapatid siya ni Papa at dakila siyang old maid, dahilan para siya'y maging sobrang istrikto sa akin. Auntie, walang magkakamali sa akin. Look at me, I'm not likable. Nag-iinarteng sabi ko habang kumakain kami ng hapunan. Magtigil ka nga dyan, Meredith. Ang lalaki, kapag nakaramdam niya ng libog kahit poste pa yan papatulan nila. Kaya mag-ingat ka. Taas kilay na sabi ni Auntie Selly. Hay nako auntie, kaya naman pala hanggang ngayon single ka pa rin mailap ka sa boys. Pangangantyaw ko. At least, hindi silang mailap sa akin. Patutsang sagot niya. Natumama naman sa akin dahil mailap sa akin ang mga lalaki dahil sa itsura ko. Aray naman, nakaka-hurt ka naman auntie. Itaga mo ito sa bato. Isang araw magugulat ka na lang na isang gwapo ang ipapakilala ko sa iyo. Taas noong sabi ko. Naku, magpapamisa ako kapag nangyari yon. Pero hoy Meredith mag-aral ka muna. Saka na yung love life na yan. Pagputol niya sa usapan sabay alis papasok ng trabaho. Nang makaalis na siya ay napaisip ako Papa Dudut. Natatakot akong maging kagaya ni Auntie Selly. Bubuo ako ng isang masayang pamilya. At pagtatrabahuhan ko yun. At nangyari nga. Simulan natin ang makulay na kwento ng buhay ko at pag-ibig noong first year college pa.
estudyanteng nakarinig sa tawag sa akin ng Bakekang. Kasalukuyan kasi noon sa GMA Telebabad ang Bakekang na pinagbibidahan ni Sunshine Dizon. Malaki kasi ang pagkakahawig namin. Namumula na ako noon dahil sa sobrang pagkakapahiya. Tatalikod na sana ako nang magsalita ang lalaking nagngangalang Dave. Don't mind her, miss. She's a loser. Anyway, ako nga pala si Dave. Dire-diretsong sabi ng lalaki. Hindi ako nakasagot kaagad dahil napatitig ako sa kanyang mukha at kung mamalabisin ay mas gwapo pa siya kay Dennis Trillo. Kulang ang salitang gwapo para ilarawan ang itsura ng lalaki. Mukha siyang anghel na bumagsak sa lupa. Titig ako ng titig sa mukha niya na animoy unang beses pa lamang akong nakakita ng lalaki. Miss, are you alright? Untag sa akin ng lalaki. Pero hindi pa rin ako makakilos. Mistula akong napahipnotismo sa kagwapuhan ng lalaki sa harapan ko. Maya-maya pa'y pumitik sa harap ko ang lalaki na nagpabalik sa akin ng huwisyo. Nakatitig pa rin ako sa mukha niya noong magsalita siya. Miss, laway mo tumutulo na. Nakangiting sabi niya. Noon ako napahawak sa bibig ko na nakaawang tulo-laway nga. Sa pagkakapahiya ko ay bigla akong tumalikod at patalilis na tumakbo pero ilang dipa pa lang ang layo ko ay natalisod na ako. Bumagsak ako sa daanan at lagapak ang mukha ko sa lupa. Tawanan ng mga nakakita sa akin sa pagkakapahiya ko ay hindi agad ako nakabangon. Nagkunwari akong nawalan pa ng malay. Ilang minuto pa ang lumipas ay may naramdaman akong bumuhat sa akin. Hindi ako nagmulat ng mga mata ko sa takot na malaman nilang nagkukunwari ako. Sa background ay may mga naririnig akong nagsasabing dalhin sa klinik. Ramdam ko ang matipunong pangangatawan ng lalaking bumuhat sa akin. Langhap ko din ang masamyong amoy niya. Ilang sandali pa'y ibinaba ako ng lalaki sa isang malambot na kama. Anong nangyari dyan? Tanong ng isang boses ng babae. Nawalan po ng malay, Dok. Sagot ng isang pamilyar na boses. Kabadong-kabado ako noon na may maramdaman akong kamay na humawak sa noo ko. Pagmulat ng mga mata ko ay mukha ng lalaking kaharap ko lang kanina ang namulatan ko. Miss, okay ka na? Tanong ng lalaking tumangulang ako bilang kumpirmasyon. Anong nangyari, iha? May sakit ka ba? Tanong naman ng doktor habang tinitingnan ang blood pressure ko. Wala po. Pagod lang po siguro pero okay na po ako. Pagsisinungaling ko. Okay, sige, pero kailangan ka muna naming obserbahan sa klinik, ha? Sagot ng doktor. Tumango na lamang ako para hindi nila mahalatang nagkukunwari lang ako. O sige, miss, mauna na rin ako, ha? Oops, wait, you are? Sabi ng lalaki sabay abot ng kanyang palad. Kahit nahihiya ay tinanggap ko pa rin ang kanyang pakikipagkamay at ako ay nagpasalamat. Ako si Meredith. Salamat, ha? Nahihiyang sabi ko. Tumango lang ang lalaki sabay alis. Hindi ko noon maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para akong hinehele sa alapaap, pasimple kong inamoy ang palad ko na kani-kanina lang ay nakipagkamay kay Dave. Sa isip ko ay hindi ko na huhugasan yon. Makalipas ang ilang oras ay pinayagan din akong lumabas ng klinik. Dumiretso ako ng bahay. Nang sumapit ako sa oras ng pagtulog ay hindi ako mapakali. Bumalik sa balintataw ko ang mukha ng lalaking yon. Ang kanyang maamong mga mata. Ang may kaliitan ngunit matangos na ilong at magandang mga labi. Dinadama ko rin noon ang noo ko na hinawakan ni Dave. Nakatulugan ko noon ang kakaisip at hanggang sa pagtulog ay sinundan ako ng alaala ni Dave. Napanaginipan ko siya. Sa aking panaginip ay mistula kaming magkasintahan. Kinaumagahan ay excited akong pumasok. Baon ng pag-asang muli kong makita si Dave. Pagpasok pa lamang sa gate ng sinasakyan kong jeep ay hinahanap na siya ng mga mata ko pero dismayado ako dahil hindi ko siya makita. Halos iniisa-isa ko ang mga classroom para makita lang siya. Nawalan lang ako ng pag-asa nang palapit na ang uwian
ay hindi ko pa rin siya makita. Lulugo-lugo akong umuwi ng araw na yon. Dumaan pa ang mga araw pero hindi ko na muling nakita ni anino ni Dave. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko. Natapos ang prelims namin na isa ako sa mga pinakamataas sa klase. Napapansin na rin ako noon ng mga professor sa department namin hanggang sa makatanggap na rin ako ng alok mula sa student body organization. Isasabak daw ako bilang first year representative at dahil sa pamimilit ng mga kaklase ko ay napa-oo ako. Ganun nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa campaign pa lang ay kumpiyansa na ako na mananalo dahil na rin sa mainit na suportang natatanggap ko sa tuwing kampanya. Hanggang isang araw ay naganap na ang general campaign. Nagsama-sama lahat ng first year students sa isang bulwagan. Binigyan kami ng tig 3 minuto para sa aming talumpati. Pang-apat ako sa mga tatawagin. At nang sa wakas ay oras ko na, taas no akong umakyat ng stage. Pagkahawa ko ng mic ay iginala ko muna ang paningin ko sa lahat ng nandun with confidence. Nakipag eye to eye contact ako sa mga kapwa ko estudyante. Hanggang sa mahagip ng mga mata ko, ang matagal ko nang gustong masilayan. Hindi ko na malayan na napatagal pala ang pagtitig sa mga matang iyon na namalayan ko na lang nang tinapik na ako ng advisor namin. Nang magsalita na ako ay buhol-buhol ang dila ko. Pagtingin ko sa kodigo kong pinagpuyatan kong isulat ay mistulang sumasayaw na ang bawat titik doon. Nawala ng tuluyan ang composure ko. Parang bigla akong nahiya sa sarili ko. Isang iglap lang ay bigla akong nagtatakbo pababa ng stage paalis ng bulwagan. Pahiyang-pahiya ako noon at umuwi ako ng sandaling iyon na punong-puno ng panlulumo. Kinaumagahan, araw ng eleksyon ay hindi na ako pumasok. Kahit na hindi pa tapos ay alam ko nang talo ako. Bandang hapon na nang makatanggap ako ng text na hindi nga daw ako nanalo. Di na ako nabigla doon dahil runaway candidate nga ako. Ang problema ko lang ay kung paano ko pakikiharapan ang mga kapwa ko estudyante dahil sa mga nangyari. Makalipas ang isang araw ay nakapag-decide na akong pumasok. Wala akong mapapala kung magpapatalo ako sa takot. Kabababa ko pa lamang ng jeep na service sa loob ng compound ay pinagtitinginan na ako ng mga kapwa ko estudyante. Dire-diretso lang ako sa paglalakad sa classroom para sa una kong subject. Pagpasok ko sa room namin ay kantsawan ang una kong narinig. Anong nangyari sa iyo, Meredith? Sayang naman ang effort namin sa pagsuporta sa iyo. Takbo queen ka pala eh. Pilyong sabi ni George, isa sa mga kaklase kong may saya din ng utak. Hindi ko na lamang pinatulan dahil sa isipan ko ay mas maganda na yung bansag na takbo queen kesa naman away queen. Nanahimik na lamang ako kahit marami pa akong naririnig na patutsyada ng mga kaklase ko. Hinayaan ko na lang dahil may kasalanan naman talaga ako kung bakit ganun sila sa akin. Nagtiwala kasi sila sa kakayahan ko kaya wala na akong ibang masisisi kung mawala man ang amor nila sa akin. Isa lang naman ang kinakatakutan ko. Ang makitang muli si Dave dahil every time na nakikita ko siya ay nawawala ang composure ko. Nakakalimot ako sa realidad at kapag nangyayari yon ay napapahamak ako. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Nalagpasan ko ang semester na yon ng maayos. Isa ako sa mga dean's lister ng aming departamento. Nakikita ko pa rin naman si Dave paminsan-minsan pero nagkasya na lamang ako sa pagtitig sa kanya pero careful ako na makita niya ako dahil kapag nangyari na nagtatama ang mga mata namin ay hindi ko nakokontrol ang sarili ko. Pilit kong pinaglalabanan ang natatangi kong pagtingin sa kanya. Alam ko naman kasing walang pupuntahan yon kasi hindi naman ako maganda. Samantalang siya ay pinapangarap ng mga kababaihan. Nakikita ko na rin siya noon na may kasamang babae, maganda, maputi at mayaman. Malayong malayo kung ikukumpara sa akin. Kaya tuluyan ko nang ibinaon ang pangarap ko na mapa sa akin si Dave. Isang araw, Papa Dudut, ay inatasan kami ng professor namin na mag-cover ng event para sa school.
Excited kaming lahat noon at dahil isa ako sa pinakamatalino sa klase ay ako ang naging leader ng grupo. 5 grupo kami, 10 sa bawat grupo. Nagkaroon kami ng bunutan kung saang aktibidad maa-assign at games ang nabunot ko. Masaya ang mga kagrupo ko noon pero ako ay dismayado. Gusto ko kasi sa quiz bee sana na ma-assign para makilala ko kung sino ang pambato ng bawat department sa academic. 10 kami sa grupo, hinati ko sila per pares para sa 5 games, 2 tao per game. Na-assign kami ng kapartner kong si Dayan sa swimming. Unang araw pa lang ay nag-enjoy na ako. Unang laban para sa female category. May hawak akong camera noon. Nawiwili ako sa pagkuha ng mga litrato hanggang sumunod ang male category. Sige pa rin ako sa pag-capture nang magulat ako sa nahagip ng lente ng aking camera. Isang maala Adonis na katawan. Sunod-sunod na pinindot ko ang capture button ng kamerang hawak ko. Nang tumalon sa tubig ang maala Adonis na lalaki ay sinundan pa rin siya ng aking lente. Hanggang sa umahon ng lalaki, nagsilaruan ng butil ng tubig sa kanyang katawan. Sinundan niyo ng aking mga mata hanggang sa mapadako ang aking paningin sa babang bahagi. Napalunok ako ng masilayang ko yun. Napahiya ako sa sarili ko dahil nagmistulang pagkain ang bagay na yon sa paningin ko dahil napakagat pa ako sa labi at napalunok ng 3 ulit. Maya-maya pa ay naglaro na ang mga mata ko sa bawat detalye ng pangangatawan ng lalaki. Kahit na hindi ko pa hawakan ay alam kong matigas ang 6-pack abs na meron siya. Nadaanan ng aking mga mata ang kanyang maskuladong dibdib hanggang sa masilayan ko ang kanyang mukha. Sa pagkakagulat ko ay munti kong mabitawan ang hawak kong kamera dahil mukha ni Dave ang nakita ko. Pinikit-pikit ko ang aking mga mata. Nang makabawi ako ay muli akong tumingin sa direksyon kung nasaan ang lalaki at nagulat ako nang makumpirma ko nga ang aking akala dahil siya nga ang lalaking laman ng aking panaginip gabi-gabi. Si Dave. Hindi ako makakilo sa kinakatayuan ko. Animoy napako ang mga paa ko sa sahig dahil hindi ko ito maigalaw. Namanhid din ang aking buong katawan. Maya-maya pa ay naramdaman kong may humila sa kamay ko. Si Dayan. Hila-hila ako palapit kay Dave. Uy, interviewin natin yung nanalo. Untag niya sa akin. Nagulat ako noon pero nagpatianod na lamang ako sa paghila niya sa akin. In fairness, gwapo siya sis ha. Laki ng katawan no. Yummy! Kilig na kilig pang usal niya. Hindi lang ako nakapagkomento noon dahil baka mahalata din niyang may pagtingin ako sa lalaki. Nang nasa harap na namin ang lalaki ay hindi ko mapigilan ang sarili kong tuluyang mahulog. Lalo na nang umiti si Dave at lumitaw ang kanyang mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Hi, pwede ka ba naming ma-interview? Pa-cute na tanong ni Dayan. Ako naman ay nakamasid lang sa kanilang dalawa, lalo na kay Dave. Titig na titig lang ako sa mukha niya. Pasimple din ako na napapatingin sa maskulado niyang dibdib. Bumalik sa balintataw ko ang eksena kung saan ay binuhat niya ako noon na parang prinsesa. Sa pagkakatitig ko sa kanyang dibdib ay hindi ko namalaya na mga kamay kong kumilos pahaplo sa kanyang dibdib. Sis! Oh my God! Anong ginagawa mo? Gulat na sabi ni Dayan. Si Dave naman ay nagulat sa ginawa ko at kunot noong nakatitig sa akin. Mas maganda siguro magpalit muna siya bago natin interviewin. Baka malamigan siya at magkaubo. Mabilis ang palusot ko kahit ramdam ko noon ang pamumula ng pisngi ko. Oo nga naman, palit ka muna cutie. Baka matunaw ka baka malamigan ka. Sang-ayon naman ni Dayan sabay tingin sa akin ng makahulugan. Okay girls, excuse me, sabi ni Dave sabay lakad palayo para magpalit. Doon na ako kinorner ni Dayan. Ano yun girl? Nakakahiya ka. May kanin na nga hindi ka pa nakontento, nag-uulam ka pa. Natatawang kantsaw ni Dayan. Yummy naman talaga siya girl Masarsa siya. Kilig din na sagot ko. Aba, akala ko pa naman conservative ka. May kerengkeng ka din pala. Natatawang sabi ni Dayan. Sasagot pa sana ako nang basulyapang kong pabalik na sa pwesto namin si Dave. Hi, ayan pwede nyo na akong interviewin, hindi na ako matutunaw. Malalamigan. Pil yung bati niya sa amin.
Ako naman ay tuluyan ng nangiti dahil may sense of humor din pala siya. Niyaya namin si Dave na umupo sa malapit na bench na nandun. Nadismaya lang ako dahil hindi ako nakilala ni Dave pero hindi ako nagpa-apekto. Grinab ko na ang tsansang yon para mapalapit ako sa kanya. Dahil camera ang hawak ko ay pinagpepiestahan ko pa rin kunan si Dave ng picture habang ini-interview ni Diane. Marami akong nalaman kay Dave. Kumukuha siya ng kursong electrical engineering at high school pa lamang daw siya ay sumasali na siya sa mga swimming competition at mapalad namang nananalo. Mataas din ang sense of humor ni Dave. Naisisingit niya ang kanyang mga joke kaya naman na-entertain kami ng todo ni Diane. Lalo na ako. Nang matapos ang interview ay pasimple kong hiningi ang number niya. If ever man na may tanong kami sa'yo, saan ka namin pwedeng makontakt? Kunwari, seryosong sabi ko. Siniko pa ako ni Diane noon pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Hindi naman nakahalata si Dave at ibinigay niya ang kanyang number. Noong magpaalam siya sa amin ay nag-isip pa ako ng dahilan para mapatagal pa ang usapan. Pero wala na akong masabing dahilan kaya hinayaan ko na lamang siyang tuluyang umalis. Hindi ko mapigilan ang kilig ko noon. Pahampas-hampas pa ako kay Diane dahil hindi ko ma-express ang kilig ko. Aray! Over na yan girl ha! Hindi na yan basta pagtingin lang. Reklamo ni Diane. Pag-ibig na ata ito girl. As in, love, love, love. Kinikilig pa rin, sabi ko. Pagsapit ng gabi ay tinext ko si Dave. Habang ginagawa ko kasi ang narrative report namin ay hindi ko siya mapigilang ma-imagine. Kompleto naman ang information tungkol sa kanya pero gumawa na lang ako ng rason para ma-text siya. Nagpakilala muna ako sa text at kunwari tinanong ko kung anong motto niya sa buhay. Nag-reply naman kaagad si Dave na labis kong kinatuwa. Ayon sa kanya, ang motto niya sa buhay ay life is too short, make the most of it. Kung ano-ano pang mga tinanong ko kay Dave para lang mapahaba ang usapan namin. Isinuggest ko pa na muli naming interviewin para mas maayos kong makuha ang mga impormasyon. Pumayag naman kaagad si Dave na labis kong kinatuwa. Kinabukasan ay agad nga akong nakipagkita kay Dave. Hindi ito alam ng mga kagrupo ko dahil alam kong magtataka sila lalo na si Diane dahil sinigurado niyang nakuha na namin lahat ng impormasyon kay Dave. Nakipagkita ako kay Dave sa kantin sa loob ng campus. Unang kita ko pa lamang sa maamong mukha niya ay parang lumulutang na ako sa alapaap. Hi Dave! So, umpisahan na natin ang interview? Formal na tanong ko. Sure! Ask me anything. Sagot niyang nakangiti. Una ko napaisip. Anything daw so kahit na anong gusto kong tanungin ay sasagutin niya. Tumikhim muna ako bago muling nagsalita. Anong ideal girl mo? Baliwalang tanong ko. Kumunot ang noon niya pagkarinig niya ng tanong ko pero makalipas ang ilang segundo ay sumagot din siya. Ideal girl ko, syempre mabait, matalino, conservative at of course maganda. Nakangiting sabi niya. Napangiwi ako sa sagot ni Dave. Mabait, check ako doon. Matalino, check ulit ako doon. Conservative, check ulit. Pero maganda, mukhang malabo na yon. Napahinga ako ng malalim. Nawala na ako ng pag-asang magugustuhan ni Dave. Kailangan bang maganda talaga? Inosenteng tanong ko. Oo naman, para maganda rin ang magiging anak namin. Nakangiti pa ring sagot ni Dave. Noon ako tuluyang nawala ng pag-asa. Mistula akong binuhusan ng malamig na yelo dahil sumama ang loob ko. Nagpaalam na lang ako kay Dave. Habang naglalakad ako pabalik sa klase ay nakabusangot ako. Lalo tuloy akong pinagtitinginan ng mga nadadaanan ko at kitang-kita ko ang tawa ng panlalait sa mga mata nila na lalong nagpadagdag ng sama ng loob ko. Simula noon papadudot ay naging magkaibigan na kami ni Dave. Araw-araw ko na siyang tinetext. Sinasadya ko ding dumaan sa building nila araw-araw para makita ko siya. Sinikap kong mapalapit sa mundo niya. Pati mga kaibigan niyang sina Gian at Michael, naging sobrang close na rin kami noon ni Diane dahil natipuhan din niya si Gian na di kalaunan ay naging boyfriend niya. Kabaliktaran kasi ako ni Diane.
Maganda siya kaya madali lang sa kanya ang makabingwit ng sino mang gustuhin niya. Yun nga lang hindi siya matalino. Pero kahit ganoon ay naging totoong magkaibigan kami. Mabait naman kasi siya at sa kanya ko sinasabi lagi ang totoong nararamdaman ko para kay Dave. Naging mas malalim ang pagtingin ko kay Dave. Kung minsan ay ako pa ang gumagawa ng mga assignment niya at requirements sa school. Mahal na mahal ko na siya noon. Pati mga litrato niya ay nakapaskil na sa loob ng aking kwarto. Sabi nga ng mga kaibigan ko ay obsessed na ako kay Dave. Aminado naman ako doon, sa kanya na umiikot ang mundo ko. Sa pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi ay siya ang laman ng isip ko. 3 taon na ang nakakaraan pero nananatili pa rin akong single. 19 years old na ako noon at nasa 3rd year college. Sa 3 taon na nagdaan ay si Dave pa rin ang pinapangarap ko. Pero kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin kahit pa pinapadama ko sa kanya ang labis kong pagmamahal. Naging matalik kaming magkaibigan ni Dave. Kapag weekends ay sama-sama kaming magbabarkada sa bahay. Ayaw kasi ni Auntie Sally na sa labas pa kami magbanding dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Saksi din ako sa makulay na love life ni Dave. Lahat na ata ng mga nagagandahang babae sa campus ay naging GF na niya. Kung minsan pa nga ay ako ang gumagawa ng paraan para mapalapit siya sa babaeng natitipuhan niya. Masakit sa akin yon, lalo na kapag sinasama nila ako sa mga dates nila. Pero masaya pa rin ako dahil nakakasama ko si Dave. Sobra lang ako nasaktan noong ma-inlove ng todo si Dave sa girlfriend niyang si Melissa. Maganda si Melissa. Mayaman at talagang napaka-sexy. Kapag pinagtabi nga kami ay magmumukha talaga akong alalay. Kapag nakikita ko ang effort ni Dave kay Melissa ay nadudurog ang puso ko. Lalo na kapag nagkikwento si Dave ng mga nangyari. Pero isang gabi ay nagaya ng inuman si Dave dahil nagkaproblema sila ni Melissa. Pumayag naman ako. Paraan ko na rin yon para maipakita sa kanya na handa akong makinig sa mga problema niya. Wala noon si Auntie Sally, nasa trabaho sa ospital at kinamagahan pa ang dating. Kasama namin noon si Diane, ang boyfriend niyang si Gian at si Michael. Sa gitna ng inuman ay biglang nag-open ang problema si Dave. Nag-cool off daw sila ni Melissa dahil sa isang lalaking pinagseselosan niya. Hindi sila basta magkaibigan ng lalaking yun. May nakita akong picture sa cellphone ni Melissa na iiyak na pagkukwento niya. Damang-dama ko noon ang sakit na nararamdaman ni Dave. Pero sa kabila noon ay natutuwa ako dahil maaaring matupad ang pangarap kong mapa sa akin siya. Pag-usapan ninyo ang problema ninyo. Walang hindi naaayos sa magandang usapan. Pangko-comfort ko kay Dave na sinang-ayon na naman ni Diane at 2 pang kasama namin. Kinausap ko na siya. Masyado raw akong seloso ng walang basihan. Kaya sabi niya kung talagang mahal ko siya ay bigyan ko siya ng panahong makapag-isip. Nakipag-cool off siya sa akin guys. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Mapupunta na sa breakup ang relasyong to. Umiiyak na noon si Dave. Halata na rin wala na siya sa tamang huwisyo. Nakadami na kasi siya ng nainom na alak. Tama na Dave, maayos din yan. Kung talagang mahal mo siya, bigyan mo siya ng panahon para makapag-isip kung ano ang makakabuti sa inyo. Sabat ni Diane. Hindi ko kakayanin guys kapag nawala sa akin si Melissa. Mahal na mahal ko siya. Siya ang buhay ko. Umiiyak na sabi ni Dave. Napaiyak na rin ako noon hindi dahil nakikisimpatya ako kay Dave, kundi sa katotohanang may mahal ng iba ang lalaking 3 taong ko nang minamahal ng palihim. Napalingon sa akin si Diane noon. Sa mga tingin niya ay kino-comfort niya ako. Siya lang kasi ang nakakaalam ng tunay na damdamin ko para kay Dave. Marami pang sinabi noon si Dave na dumurog sa puso ko hanggang sa lumalim na ang gabi. Isa-isang nagpaalam sina Diane, Gian at Michael samantalang si Dave ay hindi pa rin nagpaawat sa pag-inom. Sinabayan ko na lamang siya kahit puro Melissa lang noon ang laman ng bibig ni Dave ay masaya pa rin ako dahil solong-solo ko siya. Tamado na noon si Dave hanggang sa makatulog siya sa sofa. Habang tinititigan ko siyang tulog ay hindi ko maiwasang haplusin ang kanyang gwapong mukha. Hindi ko na rin noon napigilan ang sarili ko na halikan siya.
Noong una sa noo, sumunod sa pisngi hanggang sa malipat sa kanyang mga labi. Unang dampi pa lamang ng mga labi ko sa labi niya ay napaiyak na ako. Matagal ko nang pinapangarap ang tagpong iyon. Paulit-ulit kong hinalikan ang labi ni Dave hanggang isang desisyon ang nabuo sa isipan ko. Dahil lasing na ay hindi na naramdaman ni Dave noong kaladkarin ko siya papasok ng aking kwarto. Mabuti na lamang at tabi ng sala kung saan kami nag-inuman ng kwarto ko. Kaya madali na lamang ang paglipat ko sa kanya. Mahimbing na mahimbing pa rin si Dave noong tuluyan ko na siyang maihiga sa kama. Hapong-hapo ako noon dahil hindi basta-basta ang bigat ni Dave. Pero determinado na ako sa gagawin ko. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong mapa sa akin siya ng tuluyan. Habang pinagmamasdan ko siya ay hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang t-shirt na suot niya. Halos himatayin ako sa nerbiyos nang makita ko ang malapad na dibdib ni Dave. Huminga ako ng malalim bago ko tuluyang tinanggal ang lock ng kanyang belt. Sunod kong tinanggal ang pagkaka-zipper ng kanyang pantalon at bago pa ako mawala ng ulirat ay dahan-dahan ko nang tinanggal ang kanyang pantalon. Titig na titig ako kay Dave. Kumilos na ang mga palad ko para haplosin yon, ngunit pagdapo pa lang ng mga kamay ko ay nagitla ako ng biglang kumilos ang nagmamay-ari nun. Abot langit ang dasal ko noon dahil baka mahuli ako ni Dave sa ginagawa ko. Ilang segundo muna ang pinalipas ko bago ko muling binalikan ng nakahain sa harapan ko. Pikit mata kong tinanggal ang huling suot ni Dave. Nang tuluyan na itong natanggal ay saka pa lamang ako muling nagmulat ng mga mata. Mamatay-matay ako sa nervyos noon pero kailangan kong gawin ang plano ko para tuluyang maging akin siya. Kahit nanginginig ay nagawa kong tanggalin ng mabilisan ang lahat ng damit ko at saka ako nagdive sa kama at pumulupot kay Dave. Dinantay ko pa ang paa niya sa akin. Sinigurado ko ring bukas ang pinto ng kwarto para success ang plano ko. Bago ko ipinikit ang mata ko ay inimagine ko pa ang sarili kong naglalakad papunta ng altar kung saan ay hinihintay ako ni Dave, ang aking napakagwapong groom. At kahit inaasahan ko na ay nagulantang pa rin ako sa lakas ng hiyaw ni Auntie Selly. Mga bastos, dito nyo pa talaga ginawa ang kalokohan nyo. Matinis na sigaw niya. Napamulat ako sa lakas noon. Nakapulupot pa rin ng yakap si Dave sa akin at kapwa kami walang saplot. Naramdaman ko din ang pagkilos niya. Bumangon kayo dyan! Hindi na kayo nahiya, mga baboy kayo! Sigaw pa rin ni Auntie Selly. Doon na napamulat ng mga mata si Dave. Kitang-kita ko ang gulat ng mga mata niya pagkakita niya sa akin, lalo na noong mapagtanto niya ang ayos namin. Agad namang bumalikwa si Dave sabay hila ng bedsheet para itakip sa kanyang katawan. Ako naman ay pasimpleng kinuha ang kumot para ibalabal sa katawan ko. Meredith, magpaliwanag ka. Anong kalokohan to? Nang gagalaiting tanong ni Auntie Selly. Hindi ako nagsalita. Bumalong ang luha sa mga mata ko. Parte yon ng plano ko para palabasing ako ang biktima ng pangyayari. Ikaw lalaki, anong ginawa mo sa pamangkin ko? Mapanuring tanong ni Auntie Selly kay Dave. Tumingin muna sa akin si Dave na animoy nagtatanong bago nagsalita. Hindi ko po alam, ang huling natatandaan ko po ay nasa sala kami at nalasing ako. Inosenteng sagot ni Dave. Ang galing mo namang magmaang-maangan. Alang namang eto pang pamangkin kong dumiskarte sa'yo. Hindi makapaniwalang sabi ni Auntie Selly. Nakukonsensya ako noon pero hindi ako nagpahalata. Tuloy pa rin ako sa maala Judy Ann Santos na pag-iyak ko. Hindi ko po talaga alam eh. Gulong-gulo pa rin ang sabi ni Dave. Hindi pwedeng wala kang alam. Matapos mong pagsawaan ang katawan ng pamangkin ko, pananagutan mo siya. Puno ng kumpiyansa ang sabi ni Auntie Selly. Yun na nga ang hinintay ko. Gustong gusto ko nang sunggaban ng yakap si Auntie Selly pero nagpipigil pa rin ako dahil baka mahalata niyang planado ko ang lahat. Parang tuod naman na hindi makaimik si Dave noon pero matatalim ang mga pinupukol niyang tingin sa akin. Marami pang sinasabi si Auntie Selly noon. Inutusan pa niya si Dave na tawagan ang kanyang mga magulang at sabihin ang nangyari daw sa amin.
Wala naman siyang nagawa kundi sabihin sa kanila ang nangyari. Inagaw pa ni Auntie Selly ang cellphone niya at nagdemand sa mga magulang ni Dave na kailangan nilang mag-usap sa lalong madaling panahon. Nagbanta pa na magdedemanda raw kapag binaliwala yon. Bilib na bilib ako kay Auntie Selly noon. Kayang-kaya niya pala akong ipaglaban kapag nagkagipitan na. Ganon ang mga nangyari, Papa Dudut. Kinaumagahan ay nagpunta na ang mga magulang ni Dave sa bahay. Ang suhestyon ng mga magulang ni Dave ay saka na lamang kami magpakasal kapag nakatapos na kami ng pag-aaral. Pero nagmatiga si Auntie Selly. Agrabyado raw ako doon dahil 1 taon pa ang hihintay namin bago mangyari yon. Baka hindi daw ako tuluyan ni Dave. Walang nagawa ang mga magulang ni Dave kundi ang ipakasal kami sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 1 buwan ay nagpakasal nga kami ni Dave sa Huwes. Dumating din noon ang mga magulang ko. Masama ang loob nila sa akin dahil nag-aaral pa lamang ako, pero sang-ayon naman sila na magpakasal na kami para daw sa dangal ko. Usap-usapan na rin noon sa school ang pagpapakasal namin ni Dave. Maraming hindi makapaniwala. Ang mga kagaya kong hindi kagandahan ay kilig na kilig sa love story namin. Masayang-masaya na rin ako noon dahil nakuha ko na ang taong pinapangarap ko. Hindi man sa mabuting paraan, pero ipinangako ko namang magiging masaya siya sa piling ko. Unang araw pa lang nang magkasama kami ni Dave sa pagtulog ay ramdam ko na ang disgusto niya sa akin. Niayaw niyang madikit ang balat niya sa balat ko. Kahit ganoon ay masaya pa rin naman ako dahil kasama ko na ang mahal ko. Ginawa ko na lamang ang obligasyon ko kay Dave bilang asawa. Lahat ng kailangan niya sa pagpasok ay hinahanda ko. Dumaan ang buwan at araw, ganon at ganon pa rin ang treatment ni Dave sa akin. Mas malamig pa sa yelo. Nasanay na rin ako dahil ako din naman ang may kasalanan kung bakit ganon ang trato niya sa akin. Alam ko na rin noon na hindi niya ako magagawang mahalin dahil si Melissa lang ang tanging laman ng puso niya. Ang kinakatakot ko lang ay ang tagpong magkaayos silang dalawa. Hindi ko kakayanin kapag nagkataon. Pero isang gabi ay umuwing lasing na lasing si Dave. Nakahiga na ako noon sa kama nang maramdaman ko ang paghaplos niya sa aking katawan. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng halik sa aking batok, sa aking tenga, pababa ng aking lieg. Ramdam na ramdam ko noon ang pag-init ng aking katawan sa ginagawa ni Dave. Dahil matagal ko nang pinapangarap ang sandaling yon ay pinagbigyan ko na ang sarili ko. Humaplos din ako sa katawan ni Dave. Bahagya ko pang inangat ang katawan ko para matulungan siyang tanggalin ang haplos ko. Tinanggal ko na rin noon ang kanyang suot kasabay ng pagpatak ng aking luha dahil sa labis na kaligayahan ay ang pagkawala ng aking pagkababae. Mahal na mahal kita, Dave. Sambit ko. Mahal na mahal din kita, Melissa. Masuyong sabi ni Dave. Napalitan ng lungkot ang kaligayahang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Tuluyan ang bumuhos ang luha ko noong banggitin niya ang pangalan ni Melissa. Tumago sa dibdib ko ang sakit kahit sabihin ko sa sarili kong masaya ako dahil sa wakas ay ginalaw na ako ng asawa ko. Ay ang mapait na katotohanan kahit na katiting na pag-ibig para sa akin ay wala. Dahil si Melissa pa rin ang laman ng puso niya. Ramdam ko noon ang kahunghangan ko. Pero kahit anong pilit kong buksan ang isip ko, ay nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Tanggap ko na rin sa sarili ko noon na hindi ako magagawang mahalin ni Dave dahil hindi naman talaga ako ang bagay sa kanya. Isa lang akong hamak na pangit samantalang siya ang pinapangarap ng mga kababaihan. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral samantalang si Dave ay hindi na pumasok. May mga pagkakataon din noon na hindi na umuuwi ng bahay si Dave. Masamang masama noon ang loob ko pero wala akong magagawa. Kapag umuuwi siyang lasing ay nakikipagniig siya sa akin. Pero mulit-muli ay si Melissa pa rin ang laman ng bibig niya. Masakit sa akin yon pero tiniis ko dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Isang araw ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Sa kusina ako noon naghahanda ng agahan, napaupo ako sa dining chair para kalmahin ko ang sarili ko nang mapansin ako ni Auntie Selly. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo, Meredith? Nag-aalalang tanong niya. Bigla po kasi ako nahilo, Auntie.
Sagot ko habang sapo-sapo ko ang ulo kong nakatukod sa mesa. Kailan ka ba huling dinatna ng dalaw? Baka naman buntis ka, Meredith. May ngiting tanong ni Auntie Selly. Baka nga po, Auntie. 2 buwan na akong hindi dinadatnan eh. Naiiyak sa tuwa kong sabi. Bago ako pumasok sa opisina noon ay dumaan muna ako sa butika para bumili ng PT kit. At sobrang ligaya ko ng positive nga. Tuwang-tuwa ako noon. Excited akong ibalita sa asawa ko ang pagbubuntis ko, pero nadismaya ako sa pag-uwi ko kinahapunan dahil wala ang asawa ko. Ngunit naghintay pa rin ako hanggang sa sumapit ang madaling araw. 3:00 na ng umaga nang dumating si Dave. Nakaupo lang ako noon sa harap ng bahay. Hindi naman siya lasing noon na kinatuwa ko. Excited na rin akong ipaalam sa kanya ang pagbubuntis ko. Bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Paunang sabi ko pero nagulat ako sa mga sagot niya. Ano bang pakialam mo? Huwag mo nga akong kinakausap. Naaalibad ba rin ako sa pagmumukha mo eh. Galit at pasigaw na sagot ni Dave. Nagulat ako sa pinakita niyang yon dahil sa nagdaang mga buwan ng pagsasama namin ay malamig lang ang trato niya sa akin. Pero hindi pa niya ako pinagtataasan ng boses. Dave, obligasyon kong tanungin ka. Asawa mo ko. Mag-asawa tayo. Naiiyak na sabi ko. Hanggang dun lang yon. At saka alam mo ang totoo. Kasal tayo pero hanggang dun lang yon, Meredith. Kahit na anong mangyari, hindi kita mamahalin. Madiing sabi ni Dave. Dave, mahal kita. At kaya kong hintayin hanggang matutunan mo rin akong mahalin. Umiiyak na sabi ko sabay yakap kay Dave. Pero tinulak niya ako at galit na galit nang muling magsalita. Tumigil ka sa kahibangan mo, Meredith. Kahit kailan hindi kita matututunang mahalin. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Lahat ng pangarap ko kinuha mo. Kinakamuhian kita, Meredith. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi kita mamahalin. Puno ng galit na sabi ni Dave habang hawak ng mahigpit ang balikat ko. Humahagulhol na ako noon. Gagawin ko ang lahat, mahalin mo lang ako, Dave. Hindi ako bibitaw sa'yo. Lalo na ngayon na buntis ako. Umiiyak na sabi ko. Natigilan si Dave nang narinig niya yon. Buntis ka? Maang natanong niya. Napangiti ako noon dahil nakita kong parang kumislap ang mga mata ni Dave. Oo, Dave. 2 buwan na akong buntis. Magkakababy na tayo. Puno ng ligayang sabi ko. Hindi totoo yan. Hindi ka buntis. Hindi maaari. Mali ang sinasabi mo. Hindi ko matatanggap yung batang yan. Matalim ang mga mata ni Dave habang sinasabi yon. Parang winasak ang puso ko sa mga sinabi ni Dave. Magsasalita pa sana ako pero tuluyan na niya akong tinalikuran papasok ng bahay. Wala na akong magawa noon kundi ang umiyak. Mabuti na lamang at wala pa noon si Auntie Selly. Pinilit kong magpakatatag para sa baby ko. Tiniis ko ang lahat ng sama ng loob. Pinilit kong ibaling ang atensyon ko sa pag-aaral ko hanggang sa sumapit ang graduation namin. As expected ay hindi na ako nag-cum laude dahil naapektuhan na nito ang pag-aaral ko sa sitwasyon namin ni Dave. Pero kahit ganun pa man ay blessed pa rin ako dahil nakatapos din ako at mataas pa rin naman ang mga grades ko. Matapos ang graduation ay nakapag-decide na akong maghanap kaagad ng trabaho. 4 na buwan na akong buntis noon. At dahil nga sa isang kilalang universidad ako nagtapos at matataas ang grado ko, ay napasok agad ako sa isang advertising company bilang junior writer. Maganda naman ang naging trabaho ko at may kataasan ng sahod. Mula noon ay naging busy na ako sa buhay. Wala pa ring trabaho si Dave noon, nakatambay lang siya sa bahay, natutulog maghapon at kung minsan naman ay kasama niya ang mga barkada niya. Pag umuwi ako sa bahay, ako pa ang naghahanda ng pagkain, maglilinis at maglalabada. Nahahalata na yon ni Auntie Selly kaya kinausap niya ako. Hindi ka ba nagsasawa sa asawa mo, Meredith? Aba, ikaw na ang bumubuhay sa kanya. Palamunin na yung mister mo. Inis na sabi niya habang nagluluto kami ng hapunan. Mahal ko siya, Auntie.
Kahit ano pa kayang-kaya kong tiisin. Walang anumang sabi ko. Gaga ka pala Hindi porket nagmamahal ka kailangan mo na maging tanga. Meredith, magtira ka naman sa sarili mo dahil yung pagmamahal na ititira mo, yan ang magsasalba sa'yo kapag nagkagipitan na. Gamitin mo naman yung isip mo, hindi puro puso. Mahabang litanya ni Auntie Selly. Hindi na lamang ako nagkomento noon dahil alam kong tama si Auntie Selly. Tanga na akong tanga, pero si Dave ang buhay ko. Siya na ang mundo ko. Hindi ko akalain papadudot na sasabog din pala ako. Isang gabi pag uwi ko sa bahay ay nagulantang ako sa mga nakita ko. Nadatnang kong may kasama ang asawa ko sa loob ng kwarto namin. Walang iba kundi si Melissa. Nanggigigil ako noon sa galit lalo na nang mapagtanto kong wala silang suot na kahit na ano. Walang hiya kayo! Mga hayop kayo! Nang gagalaiting sigaw ko sa kanila. Noon naman wala akong nakitang panig sa mukha nila. Relax na tumayo si Melissa mula sa kama at walang anumang nagsuot ng damit. Si Dave naman ay nakita kong nagsindi ng sigarilyo. Nanginginig na ako sa galit noon pero hindi ako makapagsalita. Babe, alis na ako Andyan na pala ang pangit mong asawa Natatawang pagpapaalam ni Melissa. Naghalikan pa ang dalawa sa harap ko bago tuluyang lumabas ng kwarto si Melissa. Nasa pintuan ako noon at dahil sa galit ko, pagkalampas niya sa akin ay biglang hinila ko siya sa kanyang buhok. Walang hiya kang malandikang babae ka, papatayin kita! Galit na sabi ko habang sinasabunutan ko si Melissa. Pero hindi siya nagpatalo dahil isang iglap lang ay hawak na rin niya ang buhok ko. Ikaw ang malandi, mga agaw kang pangit ka, ambisyosa ka, nang gagalaiti ring sigaw ni Melissa. Pero dahil hanggang langit ang galit ko ay nagawa ko siyang ibalibag sa pader ng aming kwarto. Ingungod-ngod ko pa sana ang mukha niya pero nakaramdam ako ng malakas na suntok sa likod ko. Nang hina ako sa sakit noon at nabitawan ko si Melissa. Sa paglingon ko ay nakita ko si Dave at eksaktong susuntukin niya ako at sa mukha ko pa dumapo ang kanyang kamao. Dumugo noon ang bibig ko at ilong ko sa lakas ng pagkakasuntok sa akin ni Dave. Masakit noon ang mukha ko at likod kong tinamaan ng suntok ni Dave pero wala nang sasakit pa nang paglapit ni Dave kay Melissa kasabay ng mahigpit na yakap. Nasaktan ka ba, babe? Nag-aalalang tanong ni Dave kay Melissa. Durog na durog ang puso ko noon pero hindi pa pala tapos ang lahat ng yon dahil muli akong hinarap ni Dave. Ang kapal ng mukha mong magselos. Gusto kong ipaalala sa iyo, Meredith, na pinikot mo ko kaya mo ko naging asawa ngayon. Si Melissa pa rin ang mahal ko. Madiing sabi ni Dave habang hawak-hawak si Melissa. Masakit na marinig yon kay Dave pero hindi ako sumuko. Hinawakan ko siya sa kamay at nagsalita ng paluhod. Parang awa mo na, Dave. Ikakamatay ko kapag iniwan mo ko. Mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nagmamakaawang sabi ko kay Dave pero inalis niya ang kamay ko sa pagkakahawak sa kanya. Hindi ka talaga nakakaintindi, Meredith. Kahit kailan, hindi kita matututunang mahalin. Kinakamuhian kita. Pinandidirihan kita.
Ineng, anong nangyayari sa'yo? Nagpapanik na tanong ng Ale. Tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako ng baby ko. Nang hihinang sagot ko bago ko maramdaman ang pagkahilo at tuluyan ang nawala ng ulirat. Pagkagising ko ay nasa loob na ako ng hospital. Napahawak ako sa tiyan ko at napansin kong may plaster doon. Si Auntie Selly ang namulatan ko sa aking tabi. Kumusta na ang pakiramdam mo anak? Masuyong tanong niya sa akin sabay haplos sa noo ko. Okay lang ako auntie. Kumusta po ang baby ko? Naluluhang sabi ko noon. Okay na siya. Kinailangan ng mga doktor na isesaryan ka dahil maraming dugo ang nawala sa'yo. Mabuti na lamang at 7 months na si baby kaya nakasurvive siya. Nakangiting sabi ni Auntie Selly. Napaiyak ako noon sa labis na tuwa Papa Dudut. Napakabait ng Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan ng anak ko. Dahil blue baby ang anak ko ay natagalan siya sa hospital. Makalipas ang buwan ay lumabas na kami ni baby 7. Sa awa ng Diyos ay malusog naman siya. Kasama na rin namin noon ang mga magulang ko na tuwang-tuwa kay baby 7. Sa pagdating namin sa bahay ay napansin kong wala ng laman ng cabinet na lalagyan ng damit ni Dave. Nanlumo ako sa isiping tuluyan na akong iniwan ng asawa ko. Sinubukan kong tawagan si Dave pero unattended ang cellphone niya. Umiiyak ako noon nang mapasukan ako ni Mama sa ganong ayos. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Tama na Meredith. Makakasama sa'yo yang sobrang pag-iyak mo. Hindi ang pinuntahan ko sila sa apartment na tinutuluyan nila ni Melissa. Hinarap naman ako ni Dave. Dave, may anak na tayo. Umuwi ka na please. Kailangan ka namin ng anak mo. Pagmamakaawa ko. Meredith, tama na. Maniwala ka sa akin. Sinubukan kong mahalin ka pero hindi ko talaga magawa. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pero tulad mo nagmamahal lang din ako. Nilayuan kita hindi para sa sarili ko kundi para sa iyo. Mahinahong sabi ni Dave. Dave, hindi ko naiintindihan. Ang kailangan ko ay ikaw. Kahit na hindi mo na ako mahalin, wag mo lang akong iiwanan Dave. Handa naman ako magpakatanga basta nasa tabi lang kita. Maiintindihan mo ako balang araw Meredith. Ginagawa ko ito para sa'yo. Para hindi ka lalong masaktan. Mas masakit kapag pinatagal pa natin to. Kaya habang maaga pa tapusin na natin. Kung mahal mo talaga ako, palalayain mo ko para mapalaya mo na rin ang sarili mo.
Umiiyak na sabi ni Dave. Niyakapan niya ako bago ako tuluyang magpaalam. Sa pagtalikod ko sa kanya ay pinilit kong tanggapin ang katotohanan na wala ng pag-asa pa ang relasyon namin. Pero hindi pa rin nawala sa isipan ko noon ang umasa na isang araw ay gigising ako sa bangungot ko. Mataga akong naghintay, walang araw na hindi ko pinagdasal na sana ay maging maayos na ang lahat. Ang payo ng mga kaibigan ko ay muli kong buksan ang puso ko sa iba, pero tanging si Dave lang ang tinitibok nito. Hanggang lumipas ang maraming buwan at taon. October 19, 2008, third birthday ni Baby 7. Malusog at masayahin ang anak ko habang pinagmamasdan ko siya ay nasabi kong wala na akong mahihiling pa. Unti-unti ko na rin natanggap noon na hindi na ako babalikan pa ni Dave. Lalo pa at nabalitaan kong magkakaanak na rin sila ni Melissa. Dahil gusto kong makaipon noon para sa kinabukasan ng Baby 7 ko ay nag-apply akong tutor sa Thailand. March 31, 2009 nang lumipad ako papunta ng Thailand. Naging tutor ako ng mga batang Thai ng 2 taon. Maganda naman ang naging trabaho ko doon. Nakakapag-ipon na ako para sa Baby 7 ko at nakabili na rin ako ng isang bahay sa isang subdivision sa amin. July 2011, pagkatapos ng 2 taon kong pamamalagi sa Thailand ay lumipad ako papunta sa Canada. Mas malaki na rin ang naipon ko noon. Mahigit 5 taon na kaming tinalikuran ni Dave at naayos kaagad ang pagpapawalang bisa ng kasal namin. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko nang matanggap ko ang divorce order namin ni Dave. Noon pa man ay ramdam ko noon ang pagkakaroon ng peace of mind. Unang taon ko pa lamang sa Canada ay marami nang nanligaw sa akin. Mabili kasi sa mga puti ang angking kong ganda, lalo na ang aking kulay na kayumanggi. Madalas marinig ko noon sa mga puti ang katagang beautiful lady. Pilit kong binabaliwala ang lahat ng pagpaparamdam na pag-ibig sa akin hanggang sa makilala ko si Stephen, isang British Canadian na nagtatrabaho bilang civil engineer. Naging magkaibigan kami papadudot si Stephen bago siya nagtapat sa akin ng pag-ibig. Noong una ay dinerecho ko siya na hindi ako interesado sa kahit na anumang relasyon, pero nag-insist si Stephen na ligawan niya ako. Isang araw ay nagaya siya ng date at dahil matagal na rin naman siyang nangungulit ay pinagbigyan ko na. Sa gitna ng dinner namin ay kinausap niya ako. Meredith, I love you. Please give me a chance to prove. Ang sabi ni Stephen habang hawak-hawak niya ang kamay ko. I don't deserve your love, Stephen. I'm not pure anymore. I have a kid back home. Pagpapaalala ko dahil noon pa man ay alam na niya ang kwento ko. I don't care, Meredith, because I love you. Ang sabi ni Stephen. Kitang-kita ko noon ang sinseridad ni Stephen kaya tinanggap ko ang pag-ibig niya. Masaya ako noon at muli kong binuksan ng puso ko at wala nang papalit pa sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. July 20, 2013 nang magpakasal kami ni Stephen. Maluha-luha ako noon habang yakap niya ako pagkatapos naming magpalitan ng I do. I promise to be with you for the rest of my life, Meredith. I love you eternally. Bulong niya sa akin bago niya ako hinalikan sa aking mga labi. December 23, 2013 nang umuwi kami ni Stephen dito sa Pilipinas para i-celebrate ng Pasko at para sunduin si Seven para doon na rin sa Canada tumira. Unang visit ni Stephen dito kaya tuwang-tuwa siya lalo na kapag sumasakay kami ng kalesa. Paborito niya ang pritong tilapia at pork adobo, lalo na yung medyo matamis. Mabilis din silang nagkasundo ni Seven at proud na proud ako dahil gwapo daw pareho ang kanyang daddy. Oo, papadudot, kahit nagawan ako ng kasalanan ni Dave ay hindi ko ipinagkait sa kanya ang karapatang makilala ang anak ko. Saktan ako noon pero kung anumang bangungot ang napagdaanan ko ay napunuan niyo ng kaligayahang bigay ng asawa kong si Stephen at ng anak kong si Seven. Nagpapasalamat din ako kay Dave dahil siyang nagturo sa akin para mahalin ang sarili ko. Masaya na siya ngayon, hindi dahil iniwan niya ako kundi dahil pinili niyang magmahal
at hindi magpakulong sa mundo ng kasinungalingan. Sa lahat ng mga kababaihang masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories, gusto kong sabihin sa inyo na hindi makukuha ang kaligayahan sa ganda ng inyong mukha, sa kapal ng inyong makeup o sa ganda ng hubog ng inyong katawan. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang kagandahan ng iyong loob. Kapag nasa sayo yan ay tiyak na makakahanap ka ng tunay na pag-ibig. 3 buwan lang ang bakasyon namin ng asawa ko sa Pilipinas at hiling ko lang na sana bago kami makaalis ay mabasa mo ito bago kami lumipad papunta ng Canada. Maraming salamat Papa Dudut. Sana ay marami pang kagaya ko ang mabigyan ng pagkakataong mabasa ang kwento ng buhay at pag-ibig sa iyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Meredith. Alam po ninyo mga kapuso, sa pag-ibig naniniwala po ang inyong Papa Dudut na kapag nagmahal ka ay huwag mong ibibigay lahat. 50% lang at hayaan mong pagtrabahuhan niya ang natitirang 50% pa nang sa ganon ay alam niyang pahalagahan ka. Hayaan mo din ang 50% na yon na magsilbing pundasyon mo kapag tinalikuran ka ng taong mahal mo. Sa simpleng salita ay matuto po tayong magtira sa ating mga sarili. Nang magamit po natin ang natitirang pagmamahal na yon sa ating sarili na makabangong muli. Sakaling hindi po tayo pala rin sa pag-ibig. Mga kapuso, ako po ang inyong Papa Dudut nagpapasalamat sa lahat po ng mga tumatangkilig sa ating programa, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi po sa lahat ng mga provincial FM radio stations ng RGMA, ang ating pong mga barangay FM radio stations nationwide. Nababasa ko po ang inyong mga komento sa online, sa Facebook at sa Twitter. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story.